Dahil sa maingay na mga tunog sa unang palapag, ilang tao ang bumaba. Hinabol ni Justia si Gregory, na nagtanong ng may nag-aalalang mukha kung ano ang nangyayari dito. Patuloy na sumisigaw ang lalaki kay Marian, na nanginginig at malakas na nagsasabing gumising siya. Lubhang ikinagulat ito ng lahat ng naruroon at may sasabihin sana si Gregory kay Justia. Ang boses ay nagsasabing kinakapos siya ng hininga. Marahil ay sinisipsip ng sumpa ang kanyang lakas. Tiningnan ni Vlad ang enerhiya at naisip na ang puting usok na ito ay patungo sa simbahan. Paano niya ipapaliwanag sa kanila ang kanyang nakikita? Si Justia, na may seryosong ekspresyon sa kanyang mukha, ay nagsasabing tila napansin nila ang kanyang presensya. Tumungo siya at naisip na hindi siya nag-iingat. Akala niya ay sapat na siyang naglimite sa sarili. Hindi niya maisip na may kakayahan silang maramdaman ang ganoong dami ng banal na kapangyarihan. Lumingon siya at naakit ang atensyon ng lahat ng naruroon. Umalis siya ng bahay at sinabing kung hindi siya makabalik, dapat nilang ipaliwanag kung ano ang nangyari sa kanyang darating na mga kasamahan. Nagbuntong hininga si Gregory na may nag-aalalang tingin. Tiningnan niya ang kanyang mukha at walang sinabi. Nagulat si Vlad sa kanyang reaksyon at nagtataka kung bakit nakatingin lang siya dito. Galit na galit ba siya at nag-iisip, dahil sa mga hangganan ng responsibilidad at autoridad. Bigla silang nagsimulang makarinig ng napakalakas na sigaw mula sa nayon. Sa ibang mga bahay ay nangyayari rin ang parehong bagay at malakas na sinasabi ng nag-aalalang mga magulang na may mali sa kanilang anak. Hindi humihinga ang kanilang anak. Dapat magising ang kanilang anak. Galit na galit si Vlad sa nangyayari at nagngalit ang kanyang mga ngipin sa galit. Naisip niyang gusto niyang bumalik sa mga slum, hindi lang para mabuhay. Gusto niyang hawakan ang espada hindi lang dahil hinahangaan niya ang mga kabalyero. Kung mananatili lang siya at manunood, wala itong pinagkaiba sa mga slum. Umalis siya ng bahay, hinawakan ang kanyang espada at naisip na kikilos siya. Pinigilan siya ni Gregory gamit ang kanyang kamay upang hindi niya mahugat ang kanyang espada mula sa kaluban nito. Sinabi niya sa talentadong ito nang may seryosong ekspresyon na naiintindihan niya ang kanyang nararamdaman, ngunit kailangan niyang makinig. Tiningnan niya ito at sinabing ang espada ng isang kabalyero ay dapat parehong matalim at mabigat. Tiyak na magiging isa siya kaya dapat niyang tandaan ito. Ang lahat ay dapat bigyang katwiran at nangangailangan ng responsibilidad. Si Vlad, na may hindi nasisiyahang ekspresyon sa kanyang mukha, ay nagtanong kung hindi niya mapoprotektahan ang mga nangangailangang protektahan, kung gayon ano ang saysay ng pagiging makatwiran at responsibilidad. Sinabi ni Gregory na tama siya, at ngayon ay dapat siyang sumunod sa kanya. Tiningnan siya ni Vlad ng walang emosyon at nagtanong kung ano ang dapat niyang ulitin. Sinabi niya na ito lamang ang tanging dahilan na maaari nilang pagtuunan ngayon. Kasabay nito, ang lahat ng madilim na enerhiya mula sa nayon ay dumadaloy sa kampana, na matatagpuan sa simbahan. Huminto si Justia sa pasukan at tiningnan ang enerhiyang ito. Naisip niya ng may seryosong ekspresyon na gaano man kapuno ang lugar na ito ng madilim na enerhiya. Ito ay nasa lupa ng Diyos. Pumasok siya sa loob at naisip na walang makakapigil sa kanyang kalooban. Nakita niya ang isang simbolo na iginuhit sa dingding gamit ang dugo. Lubhang nagulat si Justia sa kanyang nakikita dito. Nakita niya ang isang lalaki na nakatayo sa gitna ng bulwagan, kung saan ang mga dingding ay may iginuhit na mga simbolo na kumikinang ng maliwanag. Napakabilis niyang kinuha ang isang espada, na itinutok niya sa lalaki, at sinabi na ito ay isang tanda ng kalapastanganan. Ngumiti ang lalaki at sinabing dumating siya ng mas maaga kaysa sa inaasahan niya. Lumingon siya at nagtanong kung bakit siya nag-iisa. Kung silang dalawa lang, hindi sila makakapagdasal para sa mga tao, tama. Tiningnan ni Justia ang lalaki na may seryosong ekspresyon sa kanyang mukha at nagtaka. Sinabi ba niya tungkol sa mga tao? Ang lugar na ito ay puno ng enerhiya ng dayuhan, ngunit walang mga tanda ng ibang mga nilalang. Kaagad pagkatapos nito, ang mga undead ay nagsimulang gumapang mula sa lupa sa mga kalapit na silid. Lubhang nagulat si Justia sa nangyayari. At nag-isip kung ano ang nangyayari. Ang lalaking nakatayo sa tabi niya ay nagsimulang magtipon ng madilim na enerhiya sa kanyang kamay. Itinaas niya ang kanyang ulo, inilatag ang kanyang mga bisig sa gilid. At, nang may malawak na ngiti, malakas na sinabing dapat silang magsimula ng serbisyo.
Ang isang malaking bilang ng mga undead na lumitaw sa mga kalapit na silid ay nagsimulang tumakbo patungo sa pangunahing bulwagan. Ang isang malaking pinto na may malakas na ingay ay naakit ang atensyon ni Justia. Maraming kamay ng mga halimaw na ito ang nagsimulang bumagsak sa mga pinto. Lubha siyang nagulat sa kanyang nakikita sa harap niya. Sinira ng mga halimaw ang pinto, at malakas na sinabi na napakadilim upang makita ang anuman. Nasaan ang kanyang anak? Dapat nilang hanapin ang kanilang anak. Galit na galit si Justia sa nangyayari at malakas na nagtanong kung paano niya nagawa ito. Hindi ba siya natatakot sa Diyos? Ang lalaki na may malawak na ngiti ay tinanggal ang kanyang salamin at sinabing dapat siyang matakot, ngunit wala siyang kinalaman sa kanila. Matapos niyang sabihin ito, itinapon niya ang libro sa lupa. Sa tulong ng kanyang mga kamay, kinokontrol niya ang madilim na enerhiya at nang may masamang ngiti ay sinabi na iyon ay dahil hindi na niya kailangan ang kanyang mga yakap. Ang isang malaking hukbo ng mga undead ay sinira ang mga pinto patungo sa bulwagan at tumatakbo patungo kay Justia na may malalakas na tunog. Hindi niya binigyang pansin ito, lumuhod, at inilagay ang espada sa harap niya na may malakas na tunog. Sinabi niya na ang kahangahangang commander ng banal na hukbo, si Saint Rose Ino, na nakatayo sa tabi ng Diyos, dapat siyang dumating at iligtas ang kanilang mga kaluluwa sa malaking halaga sa harap ng pang-aapi ng kasamaan. Binuksan niya ang kanyang mga mata na puno ng napakalakas na enerhiya at sinabi na siya ang magbabayad sa halagang ito. Kaagad pagkatapos nito, napakaliwanag na mga pakpak na nilikha mula sa enerhiya ang lumitaw sa likod niya. Sa parehong sandali, isang napakaliwanag na ilaw ang lumitaw sa itaas ng kalangitan. Ang maliwanag na sinag na ito na nilikha mula sa enerhiya ay pumasok sa simbahan. Ang maliwanag na enerhiyang ito ang nagpatigil sa mga halimaw at nagdurusa sila dahil sa matinding sakit. Ang lalaki na may nagulat na ekspresyon ay tinakpan ang kanyang ulo ng kanyang kamay at naisip. Seryoso ba itong exorcism? Ang ilaw na makikita ng hindi ginagamit ang iyong mga mata at maging sa dilim. Patuloy siyang ngumiti, inilabas ang enerhiya mula sa kanyang kamay at sinabi ang paglabas ng gayong ilaw ng walang anumang paghahanda na ritual ay talagang kahanga-hanga sa kanya. Sa kanyang kamay ay kinokontrol niya ang napakadilim na enerhiya at malapit ng magsalita. Gumawa siya ng isang espada mula sa kanyang enerhiyang ito at sinabi na gaano man kaliwanag ang sulok, nag-iisa itong may limitasyon. Ang spell na ito ay may seryosong kabayaran, hindi ba? Isang himala na nangyayari sa halaga ng buhay ng isang tao. Nagsimula siyang dahan-daang lumakad patungo kay Justia at nagtanong, alam niya ito ng mas mahusay kaysa sa sinuman. Tama, at sa dulo ng kahangahangang ilaw na ito, mas malalim na dilim lamang ang mananatili. Pagkatapos ng ilang segundo, natapos ang epekto ng kakayahan na ginamit ni Justia at ang enerhiya kung saan. Natalo niya ang mga undead ay nawala. Siya ay nanatili sa kanyang tuhod habang ang huling sinag ng ilaw ay tumama sa kanya. Tinaas niya ang kanyang ulo at ang mga labi ng enerhiya ay nasusunog pa rin sa kanyang mga mata. Kaagad sa sandaling ito, ilang higit pang nabuhay na mga babae ang dumaan sa sirang pinto. Napansin ito ni Justia at naisip na marami pa rin sila. Ilan ang mga biktima? Ang lalaki ay lumapit sa kanya at sinabing ngayon, dumating na ang oras para bumagsak ang dilim. At huminga ng malalim dahil sa pagkapagod pagkatapos ng nangyari. Sinabi niya sa isang napakakapagod na boses na ang kahangahangang commander ng banal na hukbo, si Saint Rose Ino, ay nakatayo sa tabi ng Diyos. Ang lalaki na nakatayo sa harap niya ay patuloy na ngumiti at sinabing siya ay nagsisikap ng walang saysay. Hindi binigyang pansin ni Justia ang lalaki. Ang malakas na enerhiya ay nagsimulang lumabas mula sa kanya at sinabi niya na hayaan ang simbahan na durugan ang lahat ng mga kaaway. Pagkatapos nito, isang malaking silhouette ng isang lalaki, na nilikha mula sa enerhiya, ang lumitaw sa likod niya. Tiningnan ito ng lalaki na may matinding pagtataka at nagulat. Wala siyang masabi dahil sa nangyari. Tiningnan siya ni Justia na may seryosong ekspresyon sa kanyang mukha at sinabing kahit papaano ay dudurugin niya ito, kahit na sa halaga ng kanyang sariling buhay. Sa parehong sandali, isang malaking nasusunog na kariton ang pumasok sa bulwagang ito. Agad nitong nakit ang atensyon ng mga nasa loob at tiningnan nila ito ng may pagtataka. Si Vlad, na may seryosong ekspresyon sa kanyang mukha, ay itinulak ang kariton na ito at malakas na sinabi na dapat itong umalis sa daan.
Nanatiling binakatayo si Justia at tiningnan ang malaking nasusunog na kariton na patungo sa kanya. Sa huling sandali ay nakayanan niyang tipunin ang kanyang lakas at tumalon sa gilid. Sinabi ni Gregory ng malakas na dapat niyang itulak ang kariton. Ang isang lalaki na may kalmadong ekspresyon ay nanatiling nakatayo at tiningnan ito. Sinira niya ang kariton na ito sa isang hampas ng kanyang espada at sinabing katawa-tawa lang ito. Tiningnan niya ang maraming debris na nakakalat sa iba't ibang direksyon pagkatapos ng kanyang pag-atake. Hindi niya inaasahan, lumipad si Vlad sa pader na ito ng apoy, na humahampas na ng kanyang espada. Sinabi niya ng may galit na ekspresyon na lumampas siya sa linya nang kinuha niya ang mga bata. Humahampas si Vlad ng napakalakas gamit ang kanyang espada, ngunit naharang ito ng lalaki gamit ang kanyang espadang may itim na enerhiya. Patuloy silang nagtititigan na may napakaseryosong ekspresyon at walang imik. Inaktibo ni Vlad ang kanyang aura at nakita na mas nakakahigit ang lakas ng lalaki sa kanya. Sabi ng lalaki na ngayon lang siya nito nakilala. Lumabas sa kanyang mukha ang isang malapad at nakakatakot na ngiti, at malakas niyang sinabi na nagkita na sila dati. Hiniwa ni Vlad ang kanyang espada na may galit na ekspresyon sa kanyang mukha at malakas na sinabi na dapat na siyang tumigil sa pagsasalita nang walang kwenta at mamatay na. Patuloy silang naghahampasan ng napakabilis gamit ang kanilang mga espada at sinalag ang bawat hampas. Sa oras na ito, tumakbo si Gregory kay Justia, na sinusubukang tumayo. Nilapitan niya ito at, na may nag-aalalang mukha, malakas na nagtanong kung ayos lang ba siya. Samaan daw siya sa kanyang espada at nagtanong, naiintindihan ba niya na mapanganib para sa kanila na manatili dito? Sinabi niya na wala silang pagpipilian dahil maraming bata ang namamatay dahil sa nangyayari. Patuloy na pumapasok ang mga undead sa pintuan at nagtatanong si Gregory kung ano ang nangyayari dito. Buong lakas na nagtiis si Justia at sinabi na kailangan nilang umakyat sa kampanaryo. Ito ang pinagmulan ng sumpa. Sumang-ayon si Gregory at naisip na wala silang oras para linisin ang daan, kailangan nilang maghiwalay, kahit na may panganib. Lumingon siya at naisip na hindi gumagamit ng aura si Cade. Tumingin siya kay Vlad, na nakikipaglaban sa oras na ito, at naisip na kailangan niyang umalis muna. Napakalakas niyang sinipa ang lupa. Si Gregory, na may napakaseryosong ekspresyon sa kanyang mukha, ay gumamit ng kanyang aura at lumabas ang malakas na enerhiya sa paligid niya. Tumakbo siya at pinatumba ang lalaki at ginawa ito ng napakabilis na sa gulat ay nabitawan nito ang kanyang espada na may enerhiya. Ang nangyari ay lubos na ikinagulat ng pareho sa kanila. Napakabilis na tumakbo si Gregory papunta sa pader at bumangga na may napakalakas na ingay. Nagkalat ang alikabok at nahulog sa lupa ang mga piraso. Lumingon siya, malakas na tinawag si Vlad, at sinabi sa kanya ni Justia na mayroong isang bagay sa kampanaryo. Hindi niya alam kung ano ito, ngunit dapat niya itong sirain. Nagulat si Vlad dito, mabilis na bumalik sa katinuan at malakas na sumang-ayon sa kanya. Agad siyang sumunod at nagsimulang tumakbo palayo sa kanila sa ibang direksyon. Ang lalaki na may malapad na ngiti ay patuloy na ginagamit ang kanyang enerhiya at nagtanong kung saan siya pupunta. Sa pamamagitan nito, kinontrol niya ang mga undead at itinuro ang mga ito patungo kay Vlad. Nakita ni Vlad ang maraming patay na kababaihan na tumatakbo patungo sa kanya, ngunit hindi siya tumigil. Hindi niya inatake ang mga ito. Sinubukan niyang tumakbo sa gitna ng maraming undead at naisip na napakarami nila. Hindi inaasahan, isang pana na puno ng enerhiya ang lumipad malapit sa kanyang ulo. Dahil dito, ang itim na enerhiya na kumokontrol sa bangkay ng babaeng ito ay nagsimulang maglaho. Lubos na nagulat si Vlad sa nangyari at lumingon sa direksyon kung saan nagmula ang pana. Nakita niya si Justia na ginagamit ang kanyang mga kakayahan upang lumikha ng enerhiya, at si Cade na nagpapana mula sa kanyang pana. Na may seryosong ekspresyon sa kanyang mukha, malakas niyang sinabi na siya ang magtatakip, at dapat siyang tumakbo pa. Nagsimulang tumakbo pa si Vlad at sumang-ayon sa kanya na may seryosong ekspresyon sa kanyang mukha. Agad-agad pagkatapos nito, patuloy na nagpana si Cade gamit ang kanyang pana at tinatamaan ang mga ulo ng mga halimaw. Patuloy na tumatakbo si Vlad habang ang masasamang espiritu sa paligid niya ay namamatay dahil sa mga pana. Napansin niya ang isa pang grupo ng mga halimaw na pumapasok sa pinto at sinabi ng boses na kailangan niyang magmadali. Nagngingit-ngit si Vlad sa galit at ipinikit ang kanyang mga mata.
Ginamit niya ang kanyang aura at malakas na sinabi na dapat silang umalis sa daan. Tumakbo siya sa gitna ng maraming halimaw at tinalo sila gamit ang mabilis na mga hampas ng kanyang espada. Lahat ng mga halimaw na ito na dati ay mga tao ay patuloy na sumusubok na pigilan siya at sumisigaw ng malakas, na mas nagpagalit kay Vlad. Nakarating siya sa hagdanan na patungo sa mga itaas na palapag at na may seryosong ekspresyon sa kanyang mukha ay nagsimulang umakyat. Hawak niya ang kanyang espada sa kamay kung saan niya isinuot ang singsing na ibinigay ni Marian at naisip na lahat ng mundo ay mahalaga, ngunit hindi lahat ay kayang protektahan ang sarili nila. Gayunpaman, sila ay sumumpa na magpoprotekta, kaya kung sila ay nasa lugar kung saan sila kailangan, kung kailangan nilang kumilos, walang pangalawang pag-iisip. Kailangan nilang sunugin ang kanilang sarili upang maging isang sulong na magsisilbing ilaw sa kadiliman. Ito ang ikalawang code ng Master ng Espada. Sa parehong oras sa unang palapag ng simbahan, maraming halimaw ang tumatakbo upang umatake na may luha sa kanilang mga mukha. Ginamit ni Gregory ang kanyang aura at tinalo sila gamit ang mga hampas ng kanyang espada. Isa sa mga halimaw ang umatake sa kanya mula sa likod at sinaktan siya gamit ang mga kuko kung saan nagmumula ang itim na enerhiya. Nagawa niyang mapansin ito sa huling sandali, mabilis na lumingon at naghatid ng napakalakas na hampas gamit ang kanyang espada. Tumingin siya sa kanyang likuran at napansin ang halimaw na aatake ulit sa kanya. Bigla, may pana na tumama sa undead sa ulo nito. Lumingon si Gregory at tumingin kay Cade, na nagpapana sa buong oras na ito. Humihinga siya ng mabigat dahil sa pagod, nanginginig ang kanyang kamay, at nagdurugo ang kanyang mga daliri dahil sa madalas na pagpana. Pinunasan ni Gregory ang kanyang mukha na may pagod na tingin at sinabi na nais niya na sana ay palagi siyang sikat. Lumingon siya sa maraming halimaw na nakahiga sa lupa at sinabi na sa araw na ito ay nakita niya ang napakaraming kakila-kilabot na bagay. Tiningnan niya ang lalaking nakahiga sa pader at sinabi na kasama din doon ang kanyang ngiti. Patuloy siyang ngumingiti at sinabi na pwede niyang gawin ang kahit anong gusto niya, dahil ang kamatayan para sa kanya ay hindi ang katapusan. Ang sinabi niya ay lubos na nagpagalit kay Gregory at napangitngit ang kanyang mga ngipin dahil dito. Lumapit siya dito, iwinasiwas ang kanyang espada at sinabi na makikita niya kung paano siya patuloy na magsalita kapag pinutol niya ang kanyang ulo. Hindi siya sinagot ng lalaki at tumawa lamang. Mas lalo pang nagalit si Gregory dito at malakas na sinabi na maaari siyang magpatuloy na tumawa hanggang sa huli. Pagkatapos niyang sabihin ito, agad niya itong hiniwa ng malakas gamit ang kanyang espada na gumagamit ng enerhiya. Pagkatapos ng hampas na ito, nahulog sa lupa ang putol na ulo ng lalaking ito, na nag-iwan ng bakas ng dugo. Agad-agad pagkatapos niyang gawin ito, biglang tumigil at nagsimulang manginig ang lahat ng mga halimaw sa bulwagan na ito. Napansin ito ni Cade at binalaan ng iba tungkol dito. Sinabi ni Justia na upang talunin ang hukbo, kailangan mong harapin ang kanilang pinuno. Tila tama si Sir Gregory. Sa oras na ito, ibinalik niya ang kanyang espada sa kaluban nito. Galit na galit siya sa lahat ng nangyari sa araw na ito, naghahanap ng kung ano sa kanyang mga bulsa, at sinabi na hindi ito. Madali, binuksan niya ang kanyang prasko at sinabi na iinom siya ng maraming alak ngayong araw. Hindi inaasahan ng lahat, sinabi ng lalaki na, hindi siya uminom ng alak ngayong araw. Ang katotohanan na narinig nila ang kanyang boses ay lubos na ikinagulat ng lahat na nasa silid na ito. Ang putol na ulo ng lalaki ay tumingin sa kanya at sinabi na kung hindi ito mahirap para sa kanya, dapat niya siyang hayaang uminom. Lumingon si Gregory na may lubos na nagulat na tingin, tumingin sa ulo na ito at handa nang magtanong ng kung ano. Napansin ni Cade ang isang bagay na nagpagulat sa kanya at malakas na tinawag ang pangalan ni Gregory. Ang katawan ng isang walang ulo na lalaki, sa likod ni Gregory na lubos na nagpagulat sa kanya. Isang napakalakas na asul na apoy ang lumabas mula sa leeg ng lalaking ito. Si Justia, na pagod mula sa labanan, ay tumingin dito at sinabi na ito ang Headless Knight, ang dulahan. Samantala, patuloy na tumatakbo si Vlad sa matataas na hagdanan na may seryosong ekspresyon sa kanyang mukha. Sa wakas, nakarating siya sa pinakatuktok at tumingin sa kampana, na nagtitipon ng itim na enerhiya. Sinabi ng boses na ito ang sumpa ng marangal na itim na salamangkero. Kailangan niyang sirain ang spell sa isang iglap. Tiningnan ni Vlad ito na may seryosong ekspresyon at sumang-ayon sa kanya.
Agad-agad pagkatapos nito, nagsimula siyang gamitin ang kanyang aura at inipon ang enerhiya sa paligid niya habang ang dulahan sa ibaba ay iwinasiwas ang kanyang espada. May naramdaman na kakaiba ang boses at sinabi na dapat niya itong iwasan. Agad-agad pagkatapos nito, nagsimulang lumabas ang mga bitik sa ilalim ng mga paa ni Vlad at gumuho ang sahig. Lubos siyang nagulat sa nangyari at nagtanong kung ano ang nangyayari. Lumingon siya at napansin ang isang kahoy na plataporma na hindi kalayuan sa kanya. Nagawa niyang tumalon sa huling sandali at lumipad patungo sa platapormang ito. Lumipad siya ng mabilis habang gumuho ang simbahan sa paligid niya at nahulog ang mga labi. Lumapag siya sa bubong at huminto doon. Tumingin si Vlad sa itaas at nakita ang maraming malalaking piraso ng pader na lumilipad patungo sa kanya. Agad siyang tumalon pababa at nagawang iwasan ang lahat ng ito. Lumipad siya pababa sa lupa at isang malaking bantan ng mga labi ang nahulog kasama niya. Lumapag si Vlad sa lupa at nagtanong kung ano ang nangyayari dito. Labis siyang nagulat sa nasasaksihan niya sa harap niya. Tiningnan niya ang wasak na gusali ng simbahan na nasa harap niya. Ang dulahan, na may hawak na espada sa isang kamay at gumagamit ng mahika sa kabila, ay umakit sa atensyon niya sa pamamagitan ng pagsasabing humanga siya. Ito ay isang perpektong pagbaba, kahit sa pananaw niya. Agad na pumasok sa fighting stance si Vlad at sinabi sa kakaibang nilalang na alam niyang hindi siya tao. Ginamit niya ang kanyang aura at galit na nagtanong kung nasaan ang iba. Sinabi ng dulahan na walang halaga sa kanya ang kanilang mga buhay. Sa oras na ito, nakahandusay sila sa loob ng wasak na simbahan at hindi gumagalaw. Itinaas niya ang kamay na ginagamit niya sa mahika at sinabing isang bagay lang ang gusto niya. Tiningnan siya ni Vlad ng may galit na ekspresyon at sinabing ibalik niya ang mga ito. Tumugon ang dulahan sa pamamagitan ng pag-concentrate ng enerhiya sa kanyang kamay at sinabing subukan niya. Ginamit ni Vlad ang kanyang aura habang mabilis na tumatakbo patungo sa dulahan at malakas na sinabi niya na ibalik niya sila. Gumawa siya ng napakalakas na hampas gamit ang espada kung saan idinirekta niya ang kanyang enerhiya, ngunit madali itong nablock ng dulahan. Patuloy silang naghagisan ng mabilis na mga atake at hinaharangan ang mga ito. Tumalon siya paatras kasama ang kanyang Dark Energy Sword at sinabing huwag siyang lalapit. Hindi niya alam kung gaano katagal niya pakikitunguhan ng ganito ang kanyang kasama. Nag-cross ang kanilang mga espada at si Vlad, na mukhang hindi nasisiyahan, ay malakas na nagtanong kung bakit niya naisip na sila ay mga kasama ko. Napansin niya ang kanyang refleksyon sa talam ng espada at sinabi ng dulahan na siya ay hindi nakikipag-usap sa akin. Agad niya itong itinulak palayo sa isang hampas ng kanyang espada. Sinimulan niyang hamampos ng napakabilis gamit ang kanyang itim na espada. Inilagay ni Vlad ang lahat ng kanyang lakas at hinaranggan ang mga hampas na ito. Pinanood niya ang mga galaw ng kanyang kalaban at naisip na bumibilis ito. Napakabilis nitong gumalaw at dahil dito hindi siya makaganti. Sinabi ng boses na hindi siya dapat umasa sa karaniwang pag-iisip dahil hindi siya gumagalaw tulad ng isang tao. Sinabayan ni Vlad ang isang napakalakas na hampas ngunit naitulak pa atras ng kaunti dahil dito. Mabilis na tumakbo palapit sa kanya ang dulahan at tinanong kung siya ay napakabagal. Labis na nagulat si Vlad nang mapansin niya ang dulo ng espada na nakatutok sa kanyang ulo at ang nag-aalalang boses ay tinawag ang kanyang pangalan. Mabilis siyang tumugon dito at humakbang pasulong. Inialay niya ang kanyang balikat tulad ng ginawa ni Justia at tumalbog ang hampas ng espada sa kanyang baluti. Nagulat ang dulahan dito at nagtaka kung ito ba ay mahika ng baluti. Ordinaryong baluti lang pala ito na yari sa balat. Napansin niya ang enerhiya na pumapalibot sa lugar kung saan tumama ang tama sa balikat. Tiningnan niya ito at sinabing kamangha-mangha, mayroon kang basbas ng espiritu.